Okay, for case number 3 naman, dito, ang nasa unahan ay yung variable squared minus the constant squared. So, pag ganito ang format class, ang ilalet po natin ay x equal to a secant theta. Okay? So, by definition, kung kukunin natin sa secant theta, we know na dinivide lang natin yan by a. So, x over a po siya. Para makuha to, divide a. Cancel ito, divide a si x. So, yung working figure natin will be this. Ang definition ng secant theta is equal to hypotenuse over adjacent sa trigonometry. Ang hypotenuse natin pala dito is si x, ito yon, at si adjacent natin sa letter A. Therefore, itong side na ito po, siya yung magiging, ito yung pinaka-given natin. The hypotenuse squared minus adjacent squared. Okay? So, yan po, x squared minus a squared. Okay? So, ngayon, having this figure na identify na natin, and ito yung gagamitin nating x. So, let's differentiate x. So, yung x natin is a secant, therefore, magiging a secant theta tangent theta d theta po yan. Kasi diba, ang derivative ng secant ay secant tangent. Then, i-substitute na natin mamaya, ngayon, para later, alam na natin na pag ganito pala, ang equivalent ay recta na. Hindi na tayo magsosolve sa ating problem. So, taking this as your x squared minus a squared, ang x natin ay a secant, therefore, a secant theta, naka-square, minus a squared. Ito, dire-write lang natin. Then, distribute natin class yung square natin according to algebra, pwede yung tig-isa, a squared secant squared theta minus a squared. Yan po yan. Then, again, pwede po natin yung i-simplify further. So, factor out natin yung common na a squared. So, matitira po dito ay secant squared theta. Dito naman, 1 na lang kasi nilabas na natin si a squared. At, in this case, ang secant squared po minus 1 ay equal sa tangent squared according to the trigonometric identities. And na-emphasize din natin yan for the cases 4 pababa. No? So, yung algebra natin, pwede nating i-apply, pwede nating extract yung mga square. So, dito ang mangyayari ay you have square root ng, di ba dito, a and tangent na naka-square, a tangent na naka-square, extract natin. Then, pwede na po natin yung cancelin. So, therefore, ang magiging equivalent is a tangent theta. So, meaning to say, pag nakakita ka pala ng square root of x squared minus a squared, pero pwede mong tandaan na yan ay equal sa a tangent of theta with this figure. So, memorize this figure, and this one. Now, again, pag naiintindihan yung mabuti yung inyong trigonometry, then ito, madali naman na siya. Okay? Tapos, gamit yung algebra, pwede nyo ding isolve. Kaya, kahit ito lang yung memorize. But if not, para hindi dagdag sa trabaho, memorize this trick. Okay? So, let's try to answer an example para may apply natin siya. So, ang example natin dito is you have dx over x cubed square root of x squared minus 9. Okay, so dito, pwede nating identify yung letter A natin. Ano ba yung square root ni 9? Diba 3? So, sorry, this is x cubed. Okay, x cubed yan. So, x cubed ito. Then, ito naman, that will be x squared minus 3 squared. Kasi square root na 9 is 3. Squared equivalent yan sa 9. So, na-identify natin, our letter A here is 3. Tapos, since this is case number 3, ang case number 10 natin, nilet natin dito na lang yung x natin as a secant
theta. Ano ba yung a natin? 3. So, 3 secant theta po yan. Tapos, ang derivative natin yan ay 3 secant theta tangent theta d theta. Yan po yun. Then, kung maalala nyo, ito yung figure natin. Andito po si x, andito si a, at nandito yung x squared minus 9 natin. Okay? So, after that, again, yung paano yan i-identify, nandito po yung angle, gamit yung discussion natin dito kanina. So, you can always go back to the video. Okay? So, ngayon, palitan na natin siya. So, dito po, yung derivative of x ay, ayan siya eh. So, that will be 3 secant theta tangent theta d theta. Tapos, yung x natin class A, secant yan, which is 3 secant theta. So, 3 secant of theta cube. Naka-cube kasi yun. Tapos, ito, diba, equivalent nga saan yan sa dito, sa A tangent. So, ano yung A natin? Ang A natin ay 3. Then, don't forget tangent theta. Yan yung pinaka-equivalent nito. Imbes na, i-solve pa uli natin. Okay, so yung mga pwede natin cancelin na natin to simplify the process. Tangent, itong 3 dito. Tapos mapapansin nyo, dito sa part na to, ito ay magiging equivalent to secant d theta na lang yung natira sa taas upon cancellation, yung nasa baba. Then naka-cube, so therefore ito ay 3 cube secant cube theta. Okay, so may isa dito, pwede nating tanggalin yung isa. 3 yan, so magiging dalawa na lang. Pwede siyang maging d theta all over. Ano ba yun? 3 cube. 3 times 3, 9 times 3, 27. Tapos ito ay secant squared theta na lang. Tinanggalan na natin ang isa gamit yung numerator sa taas. Okay, so pwede natin itong i-factor out yung 1 over 27. Bakit 1 over? Kasi nasa baba yung 27. So, kailangan pag nilabas siya, nasa baba pa rin. So, 1 over 27 kasi walang any number dito eh. So, that will be, kung mapapansin natin, secant squared. Ang 1 over secant squared class ay pwede ding 1 squared over secant squared theta. Tapos, nandito yung d theta. Kasi, diba, d theta may nakamultiply na 1. Pag winan-squared mo yan, parehas pa rin na 1. Bakit natin ginawa yun? For us to express this in terms of 1 over secant. Ang 1 over secant theta kasi parehas silang naka-squared. So, nilabas natin yung square-square nila. Ang 1 over secant kasi ay equal sa cosine. So, basically, pwede nating isulat dito na we have 1 over 27. Tapos, ang 1 over secant ay cosine na naka-square. Kasi, yun yung ano natin doon eh. Cosine na naka-square siya eh. No, then d theta. Tapos, this is actually case number 3 ng ating trigonometric integral. So, anong ginagawa natin? Express the sine or cosine into squared. Eh, since naka-square na siya, pwede na tayong dumiretso sa process natin. So, ang process natin, pag binalikan nyo po yun, ang equivalent ng cosine squared ay 1/2 plus 1/2 cosine 2x dx. O, kaya naman, 1 plus cosine 2x over 2, yun po yung equivalent niya. Pinaghiwalay ko na para mas malasan yung process natin. So, after this, pwede po natin itong i-distribute yung 1 over 27, tsaka yung, no, this is not x kasi coming from theta. So, this is theta po. Apologies. So, theta yan. So, distribute natin 1 over 27 tsaka d theta. So, you have 1 over 27 integral ni 1/2 multiplied by d theta. Then, plus, ito ulit, 1 over 27, dinidistribute natin dito, integral ni 1/2 cosine of 2 theta, then yung d theta. Ayan. So, yan yung magiging equivalent natin. So, pwede natin i-factor out ang mga 1/2 na to. And, syempre, pwede natin sabihin na yung
if we're going to use the simple substitution, yung u, sabihin natin siya si 2 theta, ang derivative of u mo will be 2 d theta. Mapapansin natin, kulang ng 2. So, para magkaroon tayo dyan ng 2, maglalabas tayo ng 1/2. So, i-rewrite muna natin. So, this will be 1 times 1, you have 1. 27 times 2, you have 54. Tapos, ang matitira na lang po dito ay d theta na lang. Plus, ganun din po dito. 1 times 1, you have 1. 27 times 2, you have 54. Integral ni dito, kailangan natin maglabas ng 1/2. So, pwede ang gawin natin dito, may 1/2 ulit tayo. Bakit kailangan nun gawa po nito? Cosine 2 theta, kailangan mo ng 2. Itong 2 na to, yun yung reason kaya tayo nag-divide para 2/2, you only have 1. Bakit kailangan natin gawin yun? Para mas ma-express natin into simple integral siya. So, 1/54 d theta plus 1 times 1, you have 1. 54 times 2, you have 108. Tapos, itong 2 theta natin is equal to u. Therefore, magiging integral siya ni cosine u at ito po ay yung derivative niya. Ito yon. Kaya hinabol natin na dapat may over 2 siya. Okay? So, afterwards, pwede na nating isolve. You have 1/54. Siyempre, integral ng d theta ay theta lang. Tapos, ito naman, 1/108. Ang cosine u nang galing sa sine u plus c. So, looking at the equivalent, mamaya yung theta, yung u muna. So, 1/108. Ang sine u, ang u natin is 2 theta. Ayun, ito. Plus c. So, take note, ang sine 2 theta po ay equivalent in terms of identities. 1/54 theta plus 1/108. Ang ating pong sine 2 theta sa trigonometric identities ay 2 sine theta cosine theta. You have to recall this. Recall, ibig sabihin ito una siya sa trigonometry. So, if nalimutan, please do recall ang sine 2 theta ay 2 sine cosine. So, let's simplify further. 1/54 theta plus yung 2/108, pwede na siyang 1/54. Tapos, sine theta, cosine theta. Bakit natin kinailangang express pa yun sa sine and cosine? Kasi, kailangan nating makuha kung ano yung mga equivalent ng theta, sine theta, cosine theta into our working figure. Ito yung working figure natin. Okay? So, ang working figure natin, class, i-draw ko lang dito sa may baba para madali natin makita. Ito, and then square root of x squared minus 9. So, ito yung, yan, kinapi ko lang, ito yung figure para mas makita natin. So, we wanted to have the theta, the sine, and the cosine. Unahin na lang muna natin si sine theta. So, ang sine theta is equal to opposite, diba? Siya ay opposite over hypotenuse. So, ang opposite natin dyan ay ito. Ito kasi yung angle natin. So, across niya si x squared minus 9 over the hypotenuse x. Ang cosine theta naman, by definition, is adjacent over hypotenuse naman yan. So, ang adjacent naman ng angle natin ay 3 over the hypotenuse na x. So, yan yung equivalent. How about the theta? Ang theta, yung manggagaling yan, sa ano ba yung nilet natin na value ng x? Diba, ang value ng x natin is equal to, ayun, 3 secant theta. So, if you want to get the theta, syempre, divide natin by 3 ito. So, makakancel to. So, ang secant theta natin is equal to x over 3. Then, for us to get the theta alone, we have to have the arcsecant. Okay, so makakancel, theta na lang. Kaya ang equivalent pala ni theta here is arcsecant ng x over 3. Yan yung equivalent niya. So, ngayon, meron na tayo itong cosine, at itong theta. Pwede na nating makuha yung final answer. So,
1 over 54, ito po, and then ang theta niya ay yan, arc secant of x over 3 plus 1 over 54. Ang sine natin ay ayun, square root of x squared minus 9 all over x. Tapos, ang cosine natin ay ito, 3 over x. Then, don't forget, sorry, hindi pala kita, plus c. Then, afterwards, rewrite po natin ito. Wala na kasi tayong kailang i-simplify dito. Pero dito sa part na to, mapapansin nyo, 1 times square root of x squared minus 9 times 3 all over 54. So, pwede na tayong mag 3 over 54 at makukuha natin si 1 over 18. Ito at ito. So, 1 over 18 niya. Tapos, yung nasa taas natin na pwede na natin sulat dito yan, square root ng x squared minus 9. And then, x times x, you have x squared. So, plus c. Yan yung final answer natin. So, rewrite ko lang ng mas maayos. Meron kang 1 over 54 arc secant or inverse secant of x over 3 plus yung nasa taas natin na x squared minus 9 all over 18x squared plus c. And that will be our final answer.